Isa pong magandang araw, magandang buhay, isang magandang linggo, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Paring Paulino, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay dapat Lunes sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Pero ngayon din po ay 25 ng Enero. At tuwing 25 ng Enero, mayroon pong napakahalagang pista na ipinagdiriwang ang simbahan, isang pista, hindi lamang po sa amin, sa kongregasyon, kung hindi pista ng pangkalahatan, buong simbahan. In fact, nakalagay po sa ordo o yung listahan ng mga opisyal na gawain ng simbahan, January 25, Feast of the Conversion of the Apostle St. Paul. Binabati nga po pala natin ang lahat po ng mga Pauline family, lalo-lalo na po ang mga kabrother natin at kaparian ng Society of St. Paul, gayon din po ang mga pari ng Archdiocese of Nueva Segovia sa Bigan, sapagkat ngayon po ay kapistahan ng Katedral ng Bigan. Ang katedral ng Bigan po ay San Pablo Cathedral at ito'y sa karangalan ng conversion ng Apostol Pablo. Kung titignan po natin ang atin pong mga pagbasa ngayon, ang gospel syempre ay pinili para sa conversion of St. Paul at ito ay Mark 16:15 to 18. Mga kasambuhay at mga kaparokya, mga kapanalig sa pananampalataya, ang involvement ni Apostol Pablo sa kwento, sa pananampalataya, sa misyon ng atin pong simbahan, ayon sa unang pagbasa ngayon, Acts of the Apostles, ay naganap pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang involvement ng Apostol Pablo sa gawain therefore ng pananampalataya ay pagkatapos ng earthly life ng Panginoong Hesus. Ayon sa mga Bible researchers, si Pablo ay ipinanganak mga taong 7 or 8 AD sa pangkasalukuyang siyudad ng Adana sa Turkey, na noon po ay tinatawag na Tarsus ng Asia Minor. Siya'y isang Hudyo, ngunit isinilang at lumaki sa labas po ng Palestina at isinilang siya doon nga sa Tarsus, habang ang Panginoong Yesus noon ay siguro tinatansya nila mga 11 to 12 years old at lumalaki noon ang Panginoong Hesus sa Nazaret. So, masasabi po natin na late comer itong si St. Paul. Pero magkaganon man, pinaparangalan natin palagi si St. Paul kasama ni St. Peter sapagkat bagamat siya ay late comer, ayan, si Paul ang nagpalaganap ng simbahan. Sinimulan ng Apostol Pedro ang pagbabautismo sa ilang mga hindi Hudyo. Partikular sa Acts chapter 10, sabi doon, si Pedro ang nagbinyag at tumanggap sa loob ng simbahan ng unang hindi Hudyo, si Cornelius at ang kanyang buong pamilya. Pero itong si Pablo ang literal na nagpalaganap. Siya ang literal na talagang nagsabuhay
ng sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, go into the whole world. Humayo kayo sa buong mundo. Proclaim the gospel to every creature, at kay Pablo, to every culture. Si Pablo po ay talagang nagpunyagi, gumawa upang dalhin ang kaalaman at pananampalataya sa Panginoong Hesus beyond the confines of Judaism. At yan po ang dahilan kung bakit dinadakila ng simbahan ang Apostol San Pablo. Marami po ang mga kwento ng mga conversion na makukulay. Nandyan po ang conversion ni San Agustin. Si San Agustin nga pala po ay deboto ni San Pablo. At si San Agustin, after 40 years ng kanyang colorful at makasalanang buhay, si Agustin ay na-convert, naging pari, naging obispo, naging santo, at idineklara pa ng simbahan na one of the important doctors of the church. Si Saint Francis of Assisi, mayaman, masiglang kabataan, kinonvert upang sa ganon maging reformador ng simbahan sa kanyang panahon. O si San Ignacio de Loyola, ikinonvert mula sa isang ambisyosong military man, naging devoted soldier siya ng Santo Papa at ng simbahan. Mga makulay na kwento ng conversion. Pero ang conversion lamang po ni Pablo ang mayroong petsa sa pangkahalatang kalendaryo o ordo ng Santa Iglesia. At ito'y sapagkat ang conversion ni Pablo ay hindi po isang simpleng personal na conversion. Pagpapalit mula sa pagiging persecutor ng mga Kristiyano sa pagiging isang ardent na apostol. Kung hindi, ang conversion po ni Pablo ay isang leap, isang malaking lundag. Ayan, quantum leap sa kwento po ng buong pananampalataya at ng buong simbahan. Sabi nila, itong si Pablo ang siyang nagpalago ng simbahan mula sa mga Hudyo ng Jerusalem patungo sa pagiging bukas sa buong mundo. Kaya nga po pinalitan niya ang kanyang Ebreyong pangalan na Saul. Pinalitan niya ito ng isang international Latin name, Paulus. Ayan. Citizen of the world. Ayan. At sabi nga po nila, kung hindi daw po kay Paulo, baka ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay nanatiling isang sekta sa loob ng Judaismo. Maliban po dyan, ang conversion ni Pablo ay siyang naging daan upang kanyang dalhin ang pananampalataya mula Jerusalem, palabas ng Jerusalem, sa Asia, sa Asia Minor, at pagkatapos sa Europa. Ang unang opisyal na pagpapahayag ng Kristyanismo sa Europa ay ginawa po ni Pablo nang siya'y tumawid sa kanyang second mission journey mula po sa Epeso patungo ng Macedonia sa Greece. At hanggang ngayon, dama pa po natin, may impact pa po sa atin itong conversion na ito ni Pablo. Kaya nga talagang ibang klaseng conversion. Isipin nyo, ang New Testament, 27 books. Sa 27 books na binabasa natin sa New Testament, 13 books ang galing sa Apostol Pablo. Ilang mga simbahan nagmula sa ministry ni Pablo, tulad ng simbahan ng Corinth, Ephesus,
Tesalonike, Pilipay sa Macedonia, Antioch sa Pisidia. Lahat ng ito ay ipinundar ni Pablo sa kanyang misyon. Maliban po dyan, damdam pa rin po natin ang conversion ni Paul at ang impact nito tuwing tayo'y nagmimisa. Sa misa po ang words of consecration. On the night he was betrayed, he took bread. Ayan. Yun po ay galing sa sulat ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano ng Corinth, hindi po sa alinman sa mga ebanghelyo. Tandaan po nyo yan. The words of consecration are taken from the writings of the Apostle Paul. Ngayon, ito pong conversion ni Pablo, maliban sa may impact sa simbahan, may impact sa paglago ng simbahan, at dapat talagang ipagdiwang, may impact sa ating panahon ngayon, hanggang ngayon. Talagang ang mga ginawa ni Pablo na na-convert ay may impact sa ating pagiging Kristiyano ngayon. Ang conversion ni Pablo po ay kakaibang conversion. Sa paanong paraan? Kadalasan kapag naririnig natin ang salitang conversion, ang nasa isip po natin ay bad to good story. Di po ba? From bad to good. Pero kung isipin po natin, si Pablo good na. Super good nga eh. At sapagkat siya'y talagang passionate sa kanyang pagiging isang mananampalataya sa iisang Diyos, si Yahweh, na kanyang pinag-aralan. Ang akala po ni Pablo ay ang ginagawa niyang paglipol sa mga Kristiyano is in the service of the one true faith in the one true God. Mabuti na si Pablo. Pero ang kanya pong conversion kakaiba sapagkat hindi good, hindi bad to good, kung hindi conversion from being a good believer to a deeper believer in our Lord Jesus Christ and in the church. Kinailangan ni Pablong dagdagan, oo, naniniwala siya sa isa at tunay na Diyos. Ngunit, kailangang malaman niya na ang iisang Diyos may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang anak na si Jesus ay Diyos na totoo tulad ng Ama. Yun po ang unang point ng kanyang conversion. Pangalawang point ng conversion niya, ang doktrina ng kaligtasan. Buong pag-aakala ni Pablo na sapat na ang pagsunod sa batas. Sapat na ang tradisyon ng templo. Sapat na ang mga religious na ginagawa niya bilang isang Hudyo. Ngunit ngayon natutunan niya na ang tunay na kaligtasan ay hindi sa tao. Ang tunay na kaligtasan ay sa Diyos. Sa grasya ng Diyos. Sa grasya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, ang buong pag-aakala ni Pablo ay isinumpa si Jesus. Isinumpa sapagkat sa Deuteronomy 21:22 to 23, Deuteronomy 21:22 to 23, ang sino mang namamatay sa puno ng kahoy ay namamatay na may kasalanan at namamatay na may sumpa. Pero sabi nga niya sa Galatia chapter 3 verse 13, natutunan niya na ang krus ni Kristo ay sumpa. Ngunit sumpa ito upang alisin ang sumpa sa ating lahat at ipalit ang blessing ng Diyos. Ganun po katindi ang kanyang conversion. Kaya nga po, ibang klasing conversion ito na dapat talagang hindi lang gunitain kung hindi pagyamanin
pagnilayan, pagkwentuhan, at pag-aralan. Ngayon, on the road to Damascus, ang conversion ni Pablo ay ginawa ng Panginoong Hesus unang-una sa pamagitan niyang kanyang pagsasalita na narinig ni Pablo mula sa alapaap sa kainitan ng araw. Bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Kasi nais pong ipakilala ng Panginoong Hesus na tulad ng Ama, siya rin ay Diyos. At ang Ama nagpaparinig mula sa alapaap, sa kainitan ng araw, tulad ng ginawa ng Ama kay Moises. So yun po ang una. Pangalawa, on the road to Damascus, ginawa ng Panginoon na hindi lang siya magsalita upang i-convert si Paul. Ipakilala niya ang kanya sarili na Diyos na totoo tulad ng Ama. Kung hindi, sabi rin po, ang conversion ni Pablo nanggaling sa boses na yan na nagsabi kay Pablo, Paul, Paul, why are you persecuting me? At yan naman po ay nagpapakilala na ang mga Kristiyano ay hindi peke, hindi sekta, hindi mga erehe, kung hindi naisipakita ng Panginoong Hesus kung siya'y tunay na Diyos. He identifies Himself with His believers. At ang mga Kristiyano, lehitimong mananampalataya. So, sana po nakatulong sa inyo itong ganitong malalim na explanation ng conversion ayon sa mga datos ng banal na kasulatan. Ngayon, ano naman po ang ibinibigay sa atin na message netong conversion story ito ng Apostol Pablo? Maraming bagay, pero let me just share on one thing. Palagi po natin naririnig, nothing is impossible with God. Sa conversion po ng Apostol Pablo, dinadagdagan po yan. Hindi lang po nothing. Nobody is impossible with God. Nothing is impossible with God. Nobody is impossible with God. Nobody is impossible by the grace of God. Ayan. Makikita natin ang tindi na pwedeng gawin kapag ang grasya ng Diyos ang hinayaan nating kumilos sa ating buhay. Let me close with the words of Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi ni Pablo, I am who I am because of God's grace to me. 1 Corinthians 15:10, Gratia Dei in me vacua non fuit. I am who I am because of God's grace to me. Matindi ang biyaya kapag ito ang dumaloy at hinayaan nating kumilos sa atin pong mga buhay. Sana po nakatulong, nakapagbigay ng inspirasyon itong ating pag-aaral ngayong umaga ng kapistahan ni Pablo at ng banal na kasulatan, nakaakibat ng kwento ni Pablo at ng kanyang conversion. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost po ang pagkagising sa umaga sa inyong mga timeline at timeline ng kaibigan. At gayon din po, paki-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais natin pong pagpalain, batiin ang atin pong mga virtual parishioners at mga cooperators na nagmula po sa hanay ng mga pilgrimage groups. Ayan. Si Pablo ay patron ng pilgrimage, no? Journeys of Faith Pilgrims ni Willie at Arlina Onglao, kasama po siyempre si Luigi Onglao at lahat po ng office staff nila, lalong-lalo na si Marites. Binabati rin po natin ang Spell Group, Sapphires and Sapphire Plus, Romy at Lynn Reyes Lupac,
Malu Resente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias at Feli Kiambao. Ayan. Ang Yellow Group Plus naman po, sina Attorney Grace Lara, kasama na rin po si Sir Jerry, si Attorney Jane San Benaventura, Dr. Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D., Rosalie Highland at Chrissy C., Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Ayan. So, gayon din po, blessings po sa mga pilgrims ng 2017. Si Sister Martha Bruan, si Lisa Bruan, Bibo Waga, Joe Barameda and the entire family, si Karen at Banyes Rodriguez, ang mag-asawa, no? At si Pinky S. Guerra. Gayon din po, binabati natin ang 2019 pilgrims, ang Tomcat couple, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond and Tammy Pineda, Simon at Raymond and Tammy, at pagkatapos po nun, Simon and Lady Bird Pineda, si Noel Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, si Jean Gloria and the entire relatives. Gayon din po ang Nibungko couple, si Jay Vasquez at si Emma at Leo Garcia. Pagbati rin po sa Light Community Travel Group, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strelia, Angie Machika. Sinasama na rin po natin sa pagbati lahat po na members ng Light Community, si Adora Diquito, Annalyn, Jean de Guzman, Delphine at May Heneta. Pagbati rin po sa travel group ni na Susan Limhoko at ni Ton, Manny and Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Evelyn Marcelo, Benji at Maan Lolim and family, Rodora Obias, Michael and Mario Bonguy, Belen Behasa at Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor. At gayon din po ang mga pari na nakasama po natin sa atin pong pilgrimage. Si Father Joe Tahonera, si Father Joabs, Randy at Charlie, the Venerable Father Dante Binus SBD, at ang dalawang pari ng Diocese of Cubao, si Father Steve Sabala at Bong Topino. Sa inyo pong lahat, Happy Fiesta! Pagpalain, Alleluia, Alleluia!